Alright? Ang sabi dito, isang Filipino nurse practitioner na si Marizel Yuki ang na-indict ng Federal Grand Jury sa Texas kaugnay ng 906 million Medicare at TRICARE fraud scheme. Ayon sa prosecutor, mula 2023 hanggang 2026 ay nag-submit si Yuki at ang kanyang mga kasabwat ng mahigit na 906 million, mahigit 297 million umano ang naibayad na ng Medicare TRICARE. Ayan, United States of America, Marizel Yuki. Ano yung scheme niya? So yung tina-target niya yung mga matatandang pasyente na under Medicare. Yung iba nasa hospice care na nakikipagsabuatan siya sa mga healthcare providers, okay, kasama doctors, nurses. Binibigyan niya na bribe na kapag nag-refer sa kanya ng mga pasyente, kunyari si Mr. Smith, na hindi naman kailangan sa procedure na yon, amniotic wound graft na yon, na kung saan mga kababayan ay mahal ang presyo. Which is, dyan sa documents na yan, pinakita around, meron doon na presyo 1,600 plus lang supposedly yung particular na wound care na yan. Nakipagsabuatan pa siya mismo sa supplier ng allograft. Ang bottom line dito, mga kababayan, nakaka-addict ba talaga ang pagnanakaw? Yes, it's skin graft sa open wound, right? Nakaka-addict ba talaga ang pagnanakaw? Ang bilis niya, mga kababayan, nag-expand sa kanyang business. So nagpatayo siya ng business ng ng wound care business niya from 2023. Una, nag-seminar muna siya, nag-aral-aralan siya about itong kanyang business na ito. Then nagtayo siya Wound Medic sa Texas, My Best Health sa Nevada, sa California, and sa Hawaii. Maliban pa dyan, nakikipag-sabuatan siya sa mga distributors. Kasi binibigyan niya ng what? Pera, airfare, hotel accommodations, at other benefits or other kickbacks. Basta bigyan lang siya ng pasyente. Ito, alam mo, uso naman sa business naman namin, like sa caregiving, walang ganun eh. Walang na ganyan na mag-ano ng kickback. So, gift ka pag may birthday cake. Ito yung galawang sa Pilipinas. Yung iba siguro gumagawa niyan. Sa Pilipinas, gagawa ka ng anomalya o bigyan ka ng 10%, 20%, yung mga ganon. The problem is, hindi pa siya nakontento. Pati yung mga hindi kailangan ng wound graft o wound care, kina-qualify nila yung doktor, dinidistrong car nila yung chart, mga kababayan. Anong ibig sabihin nun? Nilalagay nila false o fraud yung chart, yung charting. So, yun yung ginagawa nito at hindi siya nakontento sa kanya sobrang, at siguro, nung nagtayo siya, mukhang marami ako makukuha dito sa gobyerno eh. Marizel Yuki used the illegal to fund a lavish lifestyle and purchased several high-end vehicles including $594,000 Ferrari 296. Grabe. And 158,000 Cadillac Escalade. Pangarap ko tong car na to pero hindi ko makuha-kuha. Di ba hindi ko makuha kasi wala tayong pera. And luxury jewelry including a 865,000 Bulgari necklace depicted below. Okay? Ito yon. Ayan. Bongga, di ba? Ang sosyal. Tapos ito yung estate niya. Ito naman ng 4.3 million sa Cagayan. So nag-google tayo kasi may mga Instagram na mga posting. So inawardan siya nitong, alam ko to mga to dito sa Amerika. Uso dito yung mga award, mga kaputahang award. Babayaran mo yung nag-award sa'yo or kung sino man yung may-ari niyan, magdo-donate ka. Okay, inawardan si Bakla. Ayan siya. Nakita nyo? I don't know kung sino yung kasama niya. Ang lola mo, grabe ang suot. Yan yung 840 almost $1,000,000 yung suot niya, Day. Nakita nyo? Yan yung suot niya, almost $1 million na finlex niya doon sa Filipino event. Okay, tignan natin kung sino mga naging kasama niya dito. Alright, ganda ng lola mo dyan, ang make-up. Diba? Ang pilik mata, ang kaputang inahan, galing pala sa taxpayers money ng Amerika. Hindi ko alam, nakawig ba siya dyan? Di ba? Ang suot niya, almost $1 million. Hindi pa kasama yung kanyang hikaw dyan. Sino kaya gumawa ng gown niya? Hindi natin alam.
Oh, ayan yung mga kasama niya. Baka tanggalin na yan ni Victoria Tambunting yung post niya. Okay. Yan yung asawa niya. Na-awardan siya ng the most influential Filipinos in the world. Galing, ano? The most influential. My God. Influential talaga ang pagnanakaw, ano? Taray ang flexing, oh. Ang taray, talagang ang Hermes nagmumura. Paano niya na-transfer ang $4.6 million sa Pilipinas? Ito yun, yung estate niya. Yung resort na yan. Paano niya ngayon, si contractor niyan? That's how much? $4.6 million to construct a beach resort in the Philippines. Yan, mga kababayan. Real property, ayan, ang dami, oh. Hawaii, Las Vegas, Nevada, ayan, Nevada, ang dami niyang property. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and funds are sent for ito. Ito. Funds sent for construction of the ultra-coastal beach resort in Santa Ana, Cagayan, and real property traceable there too. Then, ito yung mga Mercedes cars, Ferrari, Ford, ayan, no, Mercedes, Ferrari, Ford, Cadillac, Tesla. Ayan, 2023 lang siya nagkaroon ng Tesla. Ay, 2024, mas naunahan ko siya. Ang problema lang sa akin, hindi pa bayad hanggang ngayon. Siya, 2024 lang siya nagkaroon ng mga ganitong cars. 'Di ba? Naunahan pa natin siya sa atin utang sa kanya. O girl, naunahan pa kita nagka-Tesla. Pero sa akin ngayon, pinagdudusahan ko pa rin utangin. Model Y, pareho pa kami, 2024 Tesla Y, ano pa, ito pala yung hinahanap ko kanina. Ito yung kanyang mga financial account. Chase, may 6 million, 3 million, 5 million, daming pera, sana all. Ang daming pera galing sa pera ng bayan. Alam nyo, siguro pag nanakaw talaga addicting, ano? Kasi parang nakakuha ka na, alam mo na illegal yung ginagawa mo, na pwede kang mahuli. Ayaw niyang tumigil. Nagpatayo sa Nevada, sa Texas, sa California, sa Hawaii. Right? Ito talaga grabe, Isang kwintas lang, almost $1 million. Na, alam mo na illegal yung ginagawa mo, na pwede kang mahuli. Ayaw niyang tumigil. Nagpatayo sa Nevada, sa Texas, sa California, sa Hawaii. Right? Ito talaga grabe, Isang kwintas lang, almost $1 million. I can't fucking believe it. Okay? Na $1 million yung suot niya nung gabing kasama niya si Quiñones. Sabi dito ng friend natin, Ilton, nag-message sa akin, The owner of Topa is Ilton Lugay, very close to Loida Luis, and Inquirer editor. Yang award na yan, pera-pera system ng mga Dilawan Group. Alam naman natin yan. Di ba? Si Boy Abunda daw is the host every year and close to Loida. Well, kahit naman sila close, ang question natin dito, itong si Marizel, okay, ano yung, kung nag-donate siya ng $1 million, kunyari lang, for example, sa TOFA, di ba, para siya bigyan ng award, I don't think that's a lot of money sa kanya, greedy siya di ba? I don't know kung paano imbestigahan ng DOJ yan, sino yung mga associate, kasi hahalongkatin ng bangko niyan nahalongkat na actually, pati yung wire transfer sa Pilipinas. So, hindi natin alam, mga kababayan, kung sino yung mga pinadala niyang pera. $906 million, that's a lot of money. Ako nga, kontento na ako, wala akong pera Di ba? Alam mo, ako naman, di naman ako nagyayabang. Yung mga travel ko, jutang genemis lang. Jutang genemis lang naman yan palangga. Swipes ko lang ng swipe. Di ba? At least, hindi ka nagnanakaw sa kaba ng bayan o wala kang dinidemonyong tao. Pero yung may won ka ng pera, ang dami-dami mong sasakyan, parang diskaya. Parang wag na si diskaya Parang mga bangag na magnanakaw sa kaba ng bayan, katulad ni Abante. Yung katabi niya yung nagkaso sa akin. Gusto ko lang sila pagsamahin. Naku, curious tuloy ako na yung relationship nila. Mag-friendship ba kayo? Excuse me, hindi natin alam kung anong friend. Ito yung itsura niya pag walang makeup Ito siya sa New York Post. Ayan, ang layo, di ba? Na make-upan siya. Parang ibang personalidad, Ayan siya, Hindi siya maganda. Nasa loob ang kolo, Ayan. Na make-upan lang si Bruha. Di ba? Huwag kang greedy. Di ba? Huwag kang mangarap ng sobra-sobra. Baka kailangan mong magnakaw. Okay? Makontento ka. Kung di ka naman nakontento sa meron, pagtrabahuan mo. Hindi mo kailangan ng fraudster ka, Kylie Satanas. It's
lagi nating sinasabi na pera lang yan. At lagi nating sinasabi na, hindi ka naman mabubuhay kung wala kang pera. True! Pero gusto mo magkapera, yung clean money. Huwag sa pang-scam.